She was prepared to be antagonistic towards him. After all, it was like he gave her no choice but to marry him. Pero naisip din niya, nasa kanya pa rin naman ang pagpapasya at pareho rin silang makikinabang sa kasunduan nila, kaya isinantabi na muna niya ang animosity na nakahanda niyang ipamalas dito. At natuklasan niyang mas madali yata ang pakikipag-cooperate dito. Okay, that's enough. Git niya sa sarili nang maramdaman niyang masyado na yata siya nag-e-enjoy sa drama nila ng lalaki. Pagkagaling ng ospital ay nagkanya-kanyang lakad na sila ni Den. Tumuloy ito sa opisina, samantalang siya naman ay umuwi na muna. She had a lot of time in her hands. Ngayong si Den ang nag-aasikaso sa problema ng kumpanya ay halos bumalik na sa dati ang kanyang routine at natagpuan niya na babagot siya. Kahit nga ang pangabayo ay hindi na masyado nakakatuwang gawin. Ano bang pinagkakaabalahan niya nung ang daddy pa niya ang namamahala sa kumpanya? Kung tutuusin ay pareho lang ang sitwasyon niya ngayon pero hindi niya matandang nabato siya dati. Bigla ay parang nabuksan ng mga mata niyang wala palang kawawaan ang mga pinaggagawa niya noon. What did she do anyway aside from pampering herself? Ang pagpipinta niya na itinuturing niyang adhikain niya sa buhay ay mistulang pampalipas oras din lang niya dahil naman siya ay nagseseryoso. Mangilan-ngilan pa lang ang napipinta niya at kahit masasabing na ibenta mga iyon sa art gallery ng kakilala niya ay hindi sapat iyon para masabing pinagkukunan niya ng kabuhayan ang kursong pinag-aralan niya ng ilang taon. Tuloy ay nakadama siya ng hiya sa kanyang sarili. There she was, an able-bodied adult, and yet she was not doing anything to earn her keep. Dahil doon ay nagpasya siyang magseryoso sa pagpipinta niya. Ang tanging kailangan niya ngayon ay ang isang subject na aakit ng interes niya. Isang kwarto sa bahay nila ang ginagamit niya bilang studio. Maganda liwanag doon at nakaprograma na sa kanyang utak na magtatrabaho siya kapag naroroon siya kaya pinili niyang doon magtungo. Umupo siya sa harap ng drafting table na nasa isang sulok ng silid. Nag-sketch lang siya. Kalimitan ay sa paggawa niya ng ganoon lumalabas ang magiging tema ng ipipinta niya. She let her mind wander as she held a Staedtler pencil in her hand. Hindi niya namamalayan ay gumuguhit na siya. At nang makita niya kung anong nilikha ng kamay niya ay natigilan siya. Mukha ni Dan ang tumambad sa kanya. Ano ba nakakagulat doon? Major upheaval ang nilikha nito sa buhay niya, kaya natural lang na sigurong opikahin nito ang pansin niya. Kasalukuyan siya nag-iisip kung itutuloy niyang gawing painting ang na-sketch niya nang tumunog ang kanyang cellphone. Mara? Oh, napatawag ka. Nakilala agad niya ang boses ni Den. Where are you? Dito sa bahay namin. Ba't nandyan ka? Ipinilawanag niya ang dahilan. I see. Well, did you find an inspiration? Tanong nito. Medyo. Hindi pa sure. Nag-aalangan siyang sabihin ditong ito ang naging inspirasyon niya. Well, I need you tonight. Saad nito. Parang ginapangan siya ng malakas na kuryente sa sinabi nito. Kakaiba ang dating niyon sa kanya. At ikaw ay isang malaking hibang. What for? Tanong niya. May get-together kami ni Pancho. Kadarating lang niya galing state kasama ang pamilya niya. Did you know that he ended up marrying Emily Ruaza? Pamilyar sa kanya mga pangalan sinabi nito. Nag-aral din ng mga iyon sa universidad na pinasukan nila ni Den. Really? Usal niya. Noon ay may tuturing na crush ng bayan si Emily, samantalang hindi pansinin ng kababaihan si Pancho. Hindi ko pa sinabi sa kanila na may asawa na ako. I want to surprise them. Saad nito. So, I hope you can make it. You better make it. Tila iyon ang ipinapahiwatig ng tinig nito at dapat lang sigurong sumama siya rito dahil iyon ang papel niya sa kasunduan nila. Of course I can. Tapos na rin naman ako rito. Marami pa akong oras. Good. I'll see you at 7. Anito.
Ramdam ni Den ang matinding satisfaction habang nakaupo siya sa mesa kaumpok ang mga dating kaeskwela niya. Iyon ang unang pagkakataong sumama siya sa salo-salo at kitang-kita niya ang pagkagulat sa mukha ng mga kaharap niya ngayon nang dumating siya. Marami na rin sa mga ito nagbago ang anyo pero siya ang may pinakamalaking pag-iiba ng imahe. And seeing Mara with him knocked the pants out of them. "Kayo nagkatuluyan, Brad?" Bulalas ni Pancho nang maipakilala niya si Mara bilang misis niya. "Aba, akalain mo, ligaw tingin ka lang doon diyan ah." Nakakagulat ba bang may type at may mataypan siya ni Mara? Sabad naman ni Samantha, kasamahan niya sa org nila noon. "Just look at our Den, hunk na hunk." Mara acted like the perfect wife. Mukhang tama ang hula niya. Bihasa ito sa social graces at lutang na lutang ang kaalaman nitong iyon sa pakikiharap sa mga kakilala niya. At may tinatago rin pala itong galing sa pag-arte at natuklasan niya. Hayon nga at yumakap pa ito sa braso niya para bang ipinangangalandakan itong pag-aari na siya nito kaya huwag nang magtangka ang kahit sino na may pag-iinteres siya. Napangiti siya, tuwang-tuwa. Hindi ba't iyon ang isang senaryo na ninanais ng mangyari? Ang mahirap ito sa mga dating kakilala nila at ipakita sa mga itong mag-asawa na sila. That would be his vindication. Iyan din ang may tuturing niyang ultimong patunay na nasa kanya na ang lahat ng pinapangarap niya. Mara snuggled against him like a cuddly kitten. Dama niya ang lambot ng mga kurbada nito at nalalanghap niya ang samyo ng pabango nitong parang napakasarap singhutin. She was not really beautiful but she carried herself well and that made her a very attractive woman. May nadama siyang igting sa katawan niya. Normal na reaksyon lang siguro iyon. Tao lang naman siya, hindi gawa sa bato. Bunsod niyon kaya mas kinabig pa niyang asawa niya. But he suddenly found himself wishing they were husband and wife in the real sense of the word. "Hep, lumalagpas ka na yata," paalala niya sa sarili niya. Nang magpasya siyang alokin ng deal si Mara para maging asawa niya ito, ay alam niya ang limitasyon niyon. Hindi naman siya naghahangad ng higit pa roon. Ipinagmamalaki niyang nagawa na niyang palisin ang infatuation niya rito at patunay niyon ay ang kusang paglalagay niya sa limitasyon sa relasyon nila. Hindi niya dapat kalimutan o ipagwalang bahala iyon. To want more than that, what they had agreed on would be courting trouble. "Ang sweet niyo naman, kainggit," pabirong reklamo ng isa pang kasamahan nila. "Bagong kasal, pagbigyan niyo na," sambot ng isang kasama nila sa umpukan. "Hindi ka man lang nag-imbita," sumbat ni Pancho. "Civil wedding pa lang naman eh, sa church wedding ay imbitado kayong lahat," sabi niya. "Totoo yan ha?" wika ni Samantha. "Promise," saad niya, pero kasunod niyon ay nakaramdam siya ng panlulumo. Bunsod iyon ng kaalamang hindi sila aabot sa ganoon ni Mara. "Step on the brakes, man," wika niya sa kanyang sarili. Mukhang masyadong napapasarap ang pagpapanggap niya kaya gusto na niyang totohanin niyon. That would not do. He needed to keep reminding himself that. And if ever Mara found out what he did, well, she would most likely hate him. Kaya ang mas dapat ay ang magpaasa na lang siya sa panahong iyon kung kailan pwede niyang ipangalandakan sa madla at sa sarili na rin niya na nagawa niyang abutin ang lahat ng kanyang pangarap. Inabot sila ng lagpas hating gabi. Magmamadaling araw na yata na maghiwa-hiwalay sila. Halatang antok na si Mara at pinipigilan na lang nito ang paghikab. Ayon sa pagkakaalam niya ay may pagka-spoiled brat ito pero mukhang kaya rin naman itong rendahan ng sarili nito kapag kinakailangan. Posible ring naaapektuhan nito ng husto ng mga problemang sinuong nito kaya ngayon ay nabawasan na ang di magandang pag-uugali nito. Whatever the reason, he was surprised to find out that she could be a pleasant person to be with too. Parang napaka-genuine ng pride na nadarama niya sa pagpapakilala niya rito bilang asawa niya. Nang nasa sasakyan na sila ay sandali pa sila nag-usap. Pero maya-maya mukhang hindi na nito nakayanan ng antok.
Natahimik na ito at nang sulyapan niya ito ay nakita niyang nakasandal na sa headrest ang upuan ng ulo nito. Tulog na ito. A wave of tenderness washed over him as he looked at her. At habang nakatingin siya rito ay parang may isang damdamin nagsisimulang umahon sa kanyang pagkatao. Pamilyar sa kanya ang damdaming iyon at tila ba ang nagpupumilit iyong makalabas mula sa kinabubuunan sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. No! Inalis agad niya ang pagkatingin niya rito at sa pagmamaneho na lang niya itinoon ang kanyang pansin. Na makapasok na sila sa bakuran ay ilang sandali nag-atubili bago niya tinapik-tapik ito sa pisngi. "We're home," sabi niya rito nang pupungas-pungas na dumilat ito. "Oh, yes," anito, saka isinandal uli ang ulo at pumikit ito. Napailing siya. "Come on, get inside," sabi niya rito. "Wake up, babe." Natigilan siya. What did he call her? She was not this, babe. Bakit ba yun ang naitawag niya rito? "Gising na, Mara," udyok niya rito, pero parang walang balak itong pansinin siya. "Oh, what the heck," nawika niya at pagkatapos niyang kumuha ng buwelo ay binuhat na lang niya ito. Naalimpungatan nito. Parang gusto nito magprotesta, pero mukhang may pagkamantika itong matulog dahil pagkatapos na bahagyang pagangat ng ulo nito ay isinandal uli nito iyon sa dibdib niya. Naalala niya ang unang beses na binuhat niya ito. Araw iyon ang kanilang kasal. Even then, she felt warm and cuddly. Noon pa man ay parang gusto na niyang hapitin ito at dantayan ng halik ang mga labi nito. Lalong maigting ang pagnanais niyang gawin iyon ngayon. Bakit nga ba hindi? They were married after all. Ano ba naman ang halik? Hindi naman siguro labag yun sa kasunduan nila. Hindi na siya masyadong nag-isip. Sa halip ay sinunod na lang niya ang udyok ng kalooban niya. Pero nang lumipat ang mga labi niya rito at saka niya natuklas ang isang pagkakamali yata na gawa niya. Something similar to an electric shock flooded his system. At kagaya ng isang napapadikit sa buhay na kawad ng kuryente, parang hindi niya magawang kumawala. A gentle sip of her lips did not seem to be enough. He found himself wanting more. At bago pa niya napigilan ang kanyang sarili, ay nagawa na niyang palalimin ang paghalik niya rito. She was having the most wonderful dream na hinuha ni Mara iyon nang maramdaman niyang may humahalik sa kanya. Kanina pa siya natutuwa sa panaginip niya. Noong una ay para siyang ipinaghehele sa duyan, pero ang duyan ay tila hindi gawa sa lubid, kawayan o ratan. Imbes ay matigas na mga bisig iyon na may katernong sintigas ding dibdib. Oh, how she loved her dream. And then she felt gentle lips brushing over hers. Katulad yata iyon ng paru-parong dumapo sa bulaklak at sumimsim sa nectar niyon. At kagaya ng isang bulaklak na nag-aanyaya ng paru-paro, nilagyan niya ng puwang ang kanyang mga labi bilang imbitasyong mas palalimin ang pagsimsim doon. Hindi siya nabigo. Pagkaraan ng ilang sandali ay nadama niya ang naging mas maigting at mas may bahid na kaunting dahas ang panlalasa sa kanyang mga labi. Noon na nagsimula magising ang kanyang diwa. Siya kang una niyang nadama nang matukoy niyang hindi isang panaginip ang lahat. Totoong may humahalik sa kanya at iyon ay walang iba kundi si Den. Pero ang hindi shock na iyon ay mabilis na nahalinan ng kilig at mawari niya kung kanino mga labi ang nananalasa sa kanyang mga labi. Half asleep, she had a little more freedom to allow her true feelings to surface. At ayon sa nadarama niya ay mas nanaisin niyang magpatuloy ang tagpong namamagitan sa kanila ni Den. Intense pleasure flooded her system as she tasted the kiss. Lumilikha iyon ng mainit ngunit hindi naman nakakapasong apoy sa kanyang pagkatao at tinataboy niyon ang tinig na lohikang panay na bulong ng bulong sa kanya na tumigil na siya sa ginagawa niya na isang kahibangan niyon. Delikado maglaro ng apoy. Baka mapaso ka. Giit ng katinoan niya sa kanya. But if that was how much fun playing with fire was, she no longer wondered why many were tempted in doing so. Nang ibaba niya ni Dennis sa kama, ay saglit na tila tumigil sa pagtibok ang puso niya. Ano nang susunod na kabanata?
Kung ano man ang namamagitan sa kanila ay hindi pa naman siguro masama. They were married after all, pero parang hindi pa rin tama dahil hindi naman sila mag-asawa sa totoong kahulugan ng salita. Gayunpaman, hindi siya napigilan ang pananabik na bumalot sa kanya. She was so disappointed when he simply sat her down on the bed and then, after kissing her briefly on the cheek, he straightened up. Ilang sandaling nagpanggap siyang tulog bago siya dumilat ng bahagya. Wala na pala ito sa silid. With a sigh, she laid her head against the pillow. Matagal bago siya nakatulog uli. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.